Mga kababayan, kung kayo po ay isa pensioner o may magulang, lolo o lola na umaasa sa pensyon buwan-buwan, huwag muna kayong lumipat ng channel. Dahil ngayong Martes na ito, marami pong tumatawag sa amin, marami pong nagtatanong sa social media, totoo ba na may dagdag pensyon na isa 0% ang ISS? Kailan ito makukuha? Sino ang sakop? At ano pa ba ang ibang benepisyong pwedeng makuha kasabay nito? Ito po ang sasagutin natin ng malinaw, diretsyo, at walang paligoy-ligoy, dahil alam nating lahat, para sa marami sa atin, ang pensyon na ito ang pinagkukunan ng panggatas, panggamot, at pang-araw-araw na gastos. Kaya manood lang po kayo hanggang dulo, dahil may mahahalagang detalye tayong tatalakayin, pati na rin ang mga babala na dapat ninyong malaman para hindi kayo malito o madali ng mga maling balita. Bago natin pag-usapan ang mismong detalye, gusto ko munang ipaliwanag kung bakit napakahalaga ng topic na ito, lalo na sa ating mga senior citizens at pensioners. Alam po natin na karamihan sa mga pensioner, retirado na sa trabaho. Ang pensyon na natatanggap buwan-buwan ang isa sa pangunahing, kung hindi man tanging, pinagkukunan ng kita. Kaya kahit konting dagdag, malaking tulong na po iyon. Hindi lang basta numero ang pinag-uusapan natin dito. Ito po ay tungkol sa kakayahan ninyong bumili ng bigas, gamot, o magbayad ng kuryente at tubig ng walang sobrang alalahanin. Kaya naman mahalagang malaman natin ng tama ang katotohanan, hindi lang basahin ang headline, kundi unawain din kung ano talaga ang ibig sabihin nito para sa inyo. Ngayon, pumunta na po tayo sa pinakapuso ng balitang ito. Ano ba talaga ang kiisa 0% dagdag pensyon na pinag-uusapan? Ito po ay bahagi ng tinatawag na Pension Reform Program o ERI. Ito ay isang 3 taong programa na inaprubahan ng Social Security Commission, kung saan unti-unting tumataas ang pensyon ng mga retirement at disability pensioners ng isa 0% bawat taon. At ang mga death o survivor pensioners naman ay tumataas ng 5% bawat taon. Nagsimula po ito noong Setyembre 2025, iyon ang unang round ng dagdag. Ang ikalawang round, na dapat sana ay Setyembre 2026 pa ilalabas, ay pinabilis ng IF. Ibinaba nila ito ng mas maaga upang makatulong agad sa mga pensioner na naaapektuhan ng pagtaas ng presyo ng bilihin, gasolina at kuryente. At ang ikatlong round naman, ayon sa plano, ay darating pa sa Setyembre 2027. Kaya kung tatanungin ninyo kung totoo ba ang isa 0% dagdag pensyon, po, totoo ito, at opisyal itong inanunsyo ng EF mismo. Hindi po ito basta-basta chismis o rumor na kumakalat sa Facebook. Pero mahalagang malinaw nating maintindihan kung sino-sino ang sakop nito, at kung ano-ano ang dapat ninyong asahan, para hindi tayo madali sa maling akala. Ngayon, pag-usapan naman natin kung sino-sino ang sakop ng dagdag pensyon na ito, at kung sino ang dapat mag-alala kung sila ba ay kasama. Ayon sa TSSE, ang mga retirement at disability pensioners na nakatala bilang pensioner hanggang Mayo 31, 2026 ay kabilang sa unang grupo na makakatanggap ng dagdag na isa 0% simula Hunyo 1, 2026. Samantala, ang mga death o survivor pensioners ay makakatanggap ng karagdagang 5%. Ngayon, kung kayo naman ay bagong-bagong pensioner, ibig sabihin, nagsimula lang kayong tumanggap ng pensyon sa pagitan ng Hunyo 1 hanggang Agosto 31, 2026. Hindi po kayo kasama sa maagang rollout na ito. Sa halip, ang dagdag pensyon ninyo ay simulan pa lamang sa Setyembre 1, 2026, kasabay ng regular na schedule ng programa. Kaya mahalagang malaman ninyo kung kailan talaga kayo naging opisyal na pensioner, dahil doon nakasalalay kung kayo ba ay kabilang sa maagang rollout o sa regular na schedule. Mahalaga ring tandaan na ang halaga ng dagdag pensyon ninyo ay depende sa kasalukuyang halaga ng inyong buwanang pensyon. Halimbawa, kung ang inyong pensyon ay nasa minimum na halaga na 2,000 piso, ito ay tataas patungong mga 2,200 piso matapos ang unang round. At lalago pa ito sa susunod na taon-taon hanggang sa ikatlong round sa 2027. Ang punto dito, mga kababayan, ay ang dagdag na isa 0% ay batay sa kasalukuyang pensyon ninyo. Hindi ito iisang nakapirming halaga na ibibigay sa lahat. Kaya iba-iba ang magiging dagdag depende sa antas ng kontribusyon ninyo noong nagtatrabaho pa kayo. Ngayon, lilipat tayo sa bahaging dapat talagang bigyang pansin, ang mga babala,
panganib at posibleng dahilan ng pagkaantala o hindi pagkatanggap ng dagdag pensyon. Una sa lahat, mag-ingat po tayo sa mga maling impormasyon at scam na kumakalat sa social media. May mga pekeng pahayag o video na nagsasabing kailangan daw bayaran o magbigay ng personal na impormasyon para i-claim ang dagdag pensyon. Tandaan po natin, ang dagdag na ito ay otomatikong ilalapat ng ISIS sa inyong account. Hindi po kayo kailangang mag-apply, magbayad ng kahit anong bayad, o magbigay ng DE at password sa kahit kanino. Kung may tumawag o nag-message sa inyo na nagsasabing kailangan ninyong magbayad para makuha ang dagdag pensyon, malaking senyales po iyon na scam. Pangalawa, dapat din nating tandaan na ang mga bagong-bagong pensioner sa pagitan ng Hunyo hanggang Agosto 2026 ay kailangang maghintay hanggang Setyembre bago makatanggap ng dagdag. Huwag pong mag-alala kung tila huli ang inyong na-receive kumpara sa kapitbahay o kamag-anak, normal lang ito dahil depende ito sa petsa kung kailan kayo naging opisyal na pensioner. Pangatlo, kung hindi updated ang inyong impormasyon sa SSD, tulad ng bank account, gift card, o address, posible itong maging dahilan ng pagkaantala sa pagtanggap ng dagdag pensyon o kahit ng regular na pensyon mismo. Kaya napakahalaga na panatilihing updated ang inyong mga record sa SSD. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa schedule ng pagbabayad, kasi ito ang madalas itanong sa amin. Para sa mga kasalukuyang pensioner bilang Mayo 31, 2026, ang dagdag na 0% o 5% ay dapat nang makikita sa inyong pensyon simula Hunyo 1, 2026 pataas, at ipinagpapatuloy ito hanggang Agosto. Ayon mismo sa SSA, mga 4,100,000 pensioner ang sakop ng maagang rollout na ito, at humigit kumulang 6 na bilyong piso ang inilalabas bilang karagdagang benepisyo sa panahong ito. Para naman sa mga bagong pensioner sa pagitan ng Hunyo at Agosto 2026, ang dagdag nila ay simulan sa Setyembre 1, 2026. At tandaan din natin, hindi po isang araw lamang, halimbawa isang Martes, kung saan biglang lalabas ang pera ng lahat ng pensioner sa buong bansa. Ang pagkredito ng pensyon ay sumusunod pa rin sa karaniwang schedule ng ISIS, na nakadepende sa kung paano kayo nakatala, bank account, umid, o ibang paraan ng pagtanggap. Kaya kung kayo po ay naghihintay, hindi masama ang regular na pag-check sa inyong bangko o sa portal, lalo na sa mga araw na tulad ngayong Martes, para makita kung naipasok na ang dagdag. Bukod sa dagdag na 0% sa pensyon, may iba pa rin pong mga benepisyo at programa na maaaring makatulong sa ating mga senior citizens at pensioners. Una, may bago pong programa ang ISIF na tinatawag na Microloan o T-Loan Lite, partikular para sa mga pensioner na nangangailangan ng maliit na halaga ng utang para sa panandali ang pangangailangan, tulad ng gamot o ibang gastusin. Ang loan na ito ay umaabot mula 1,000 hanggang 20,000 piso, na binabayaran sa loob ng 15 hanggang 70 araw, na may mababang interes. Ito ay isang opsyon lamang kung kinakailangan ninyo talaga, hindi po obligasyon, at dapat pa ring maingat na pag-isipan bago mangutang, kahit pa mababa ang interes. Pangalawa, mayroon ding Enhanced Emergency Loan Program na inilaan para sa mga miyembrong naapektuhan ng kalamidad, tulad ng bagyo. Mas mababa po ang interes nito kumpara sa dati, at bukas ito hanggang sa katapusan ng taon o hanggang sa maalis ang State of Calamity Declaration sa kanilang lugar. Ito po ay para lamang sa mga apektado ng partikular na sakuna, kaya hindi lahat ay otomatikong kwalipikado. Kailangang i-verify muna kung sakop kayo nito. Mahalaga rin pong banggitin, bukod sa SF, mayroon ding hiwalay na programa ang FEFI na tinatawag na social pension para sa mga indigent senior citizens. Ito ay para sa mga matatanda na walang natatanggap na anumang pensyon mula sa GIS o pribadong insurance at walang sapat na kita o suporta mula sa pamilya. Ang programang ito ay nagbibigay ng 1,000 piso bawat buwan na ibinibigay kada 3 buwan o 3,000 piso bawat quarter. Kung kayo o may kilala kayong senior citizen na walang ISF o GSIS pension, mahalagang malaman ninyo na may ganitong programa rin na maaaring makatulong. Para malaman kung kwalipikado, maaaring magtanong sa Office of the Senior Citizens Affairs o sa Local Social Welfare Office ng inyong munisipyo o lungsod. Huwag din nating kalimutan na bukod sa mga programang ito, mayroon pa tayong mga kilala ng benepisyo na dapat lagi nating tandaan bilang senior citizens.
Halimbawa, ang 20% discount at exemption sa VE sa pagbili ng gamot, pagkain sa restaurant, at iba pang serbisyo ay nananatiling karapatan ng bawat senior citizen sa ating bansa, basta't kayo ay may dalang senior citizen ni. Gayon din, may mga lokal na pamahalaan na nagbibigay ng karagdagang ayuda o cash gift sa kanilang mga senior citizen residente, lalo na tuwing Setyembre na siyang Elderly Filipino Week. Iba-iba po ang halaga at patakaran nito depende sa inyong lungsod o munisipyo. Kaya mas mainam pong direktang magtanong sa inyong barangay o sa City o Municipal Social Welfare and Development Office para malaman kung may ganitong lokal na ayuda sa inyong lugar. Ang punto dito, mga kababayan, ay huwag lang umasa sa iisang programa. Maraming paraan ang pamahalaan, pambansa man o lokal, para tumulong sa ating mga senior citizens. Kailangan lang nating maging aktibo sa paghahanap at pagtatanong ng tamang impormasyon. Ngayon, dahil marami sa atin ang umaasa rin sa praktikal na payo, gusto kong ibahagi ang ilang mga tip na makakatulong sa inyo. Una, panatilihing updated ang inyong personal na impormasyon lalo na ang bank account, address, at numero ng telepono. Madalas, ang dahilan ng pagkaantala ng pensyon ay hindi naman scam o problema sa programa, kundi simpleng hindi updated na record. Pangalawa, gawing ugali ang regular na pag-check ng SEC account online o pagtawag sa opisyal na SEC hotline kung may katanungan tungkol sa inyong pensyon. Huwag pong umasa lamang sa mga balita o video sa social media na hindi galing sa opisyal na pinagmulan. Pangatlo, kung mahirap para sa inyo ang gumamit ng computer o cellphone, huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa anak, apo, o kapitbahay na marunong para masiguro na tama ang inyong impormasyon at hindi kayo nadadaya. Pang-apat, mag-ingat din sa mga T-fixer o tao na nag-aalok na patulin-tulinin ang proseso kapalit ng bayad. Walang bayad na kinakailangan para makatanggap ng inyong dagdag pensyon. Ito ay otomatiko at libre. Panglima, huwag pong basta magbigay ng inyong SSID number, GSID card, o personal na detalye sa kahit kanino na nangangako ng idagdag na benepisyo kapalit ng impormasyong ito. Mas mabuti pong direkta sa branch o opisyal na website lamang kayo kukuha ng impormasyon. Ngayon, pag-usapan din natin ang mga karaniwang pagkakamali na nagagawa ng mga pensioner pagdating sa ganitong mga update. Isa sa pinakakaraniwang pagkakamali ay ang agad na paniniwala sa kahit anong post o video sa social media na nagsasabing official na ang isang anunsyo, kahit hindi pa ito nagmumula sa SEC mismo. Marami pong mga channel o page ang gumagawa ng kabugpusong headline para lang makakuha ng views, pero hindi totoo o di kumpleto ang impormasyon. Pangalawang pagkakamali, hindi pag-update ng personal na record sa SSC. Marami ang nagtataka kung bakit hindi pa dumarating ang dagdag, gayong ang totoo, luma na pala ang bank account na nakatala sa kanilang file. Pangatlong pagkakamali, pagpapadala ng pera o processing fee sa mga taong nag-aalok na ipatulin-tulinin ang proseso. Wala pong ganoong bagay sa at libre ang lahat ng opisyal na serbisyo nila. Pang-apat, ang pag-aakalang iisa lang ang petsa ng paglabas ng dagdag para sa lahat, gaya nga ng nabanggit natin, depende ito sa kung kailan kayo naging pensioner, kaya hindi dapat mainip o mag-alala agad kung hindi sabay-sabay ang lahat. Ngayon, mga kababayan, bago tayo magtapos, balikan natin ang mahahalagang punto. Totoo ang dagdag na 0% sa pensyon ng mga retirement at disability pensioners, at 5% naman para sa mga death o survivor pensioners. Ito ay bahagi ng 3 taong pension reform program ng mula 2025 hanggang 2027. Para sa mga kasalukuyang pensioner bilang Mayo 31, 2026, ang dagdag ay umiikot na simula Hunyo hanggang Agosto 2026. Para sa mga bagong pensioner sa pagitan ng Hunyo at Agosto, sila naman ay maghihintay hanggang Setyembre. Otomatiko ang prosesong ito, walang kailangang bayaran, walang kailangang i-claim ng personal. Mag-ingat lamang tayo sa scam, panatilihing updated ang ating mga record, at huwag basta maniwala sa kung ano-anong balitang kumakalat kung hindi ito galing sa opisyal na. Mga seniors, alam ko pong marami sa inyo ang naghihintay-hintay, umaasa, at minsan nag-aalala kung totoo nga ba ang mga balitang ito. Pero ngayong malinaw na po nating naipaliwanag ang katotohanan, sana ay maibahagi ninyo rin ito sa inyong mga kapitbahay, kamag-anak, o kaibigang pensioner din, lalo na sa mga hindi gaanong sanay gumamit ng cellphone o internet.
Sapagkat ang tamang impormasyon ang pinakamalaking proteksyon natin laban sa mga scam at maling pag-asa. Kung nakatulong po sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-on ang notification bell para hindi kayo mahuhuli sa susunod na mga update tungkol sa pension, GIS benefits, at iba pang ayuda para sa ating mga senior citizens. Mag-iwan din po kayo ng komento kung may katanungan kayo, sasagutin po namin ito sa susunod na video. Mga kababayan, mag-ingat po tayo palagi at hanggang sa susunod na update.